Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask, Father, apology, forgiveness for all our trespasses. Bless our church authorities, bless our benefactors, the supporters, the people who are working behind this ministry. Thank you, Father, for sending these people to work for the propagation of your gospel on this earth. Father, bless our church leaders, more passion, more courage and bravery in facing the different struggles and attacks of our church. Special intention for them, Father, for our Pope Francisco. I pray also for our government leaders, enlighten them. Bless also San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, our Radio Bantay Kalikasan based in Mayana, different hookups, expansions, our ongoing projects. Bless our staff, management with Boss John Daniel and the Board of Directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless, Father, the Voices of Love community. Bless Altia Business Center and our businesses with Alma and Thea and the rest of the people who are working behind of what I am doing behind of the camera. Father, tanan nagtanaw sa TV, sa internet, nabilaw sa radio, nagsulod sa pamantalaan, let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Amahan, I pray in Jesus' name that you may cut, dissolve, repair, restore all the curses, body, sicknesses, trouble-seated first worries that we have in our individual life. Amahan, hikapang na sakit sa utok, matalong-baba, liog, kasing-kasing, sa atay sa baga, those who have breast problems, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa bukog, sa palit sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, all aspects of our lives. Please, Father, restore, repair, redeem, heal us in Jesus' name of Nazareth. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, heal us, touch us, comfort us. Santa Maria Sa Jose, pray for us. Sa Archangel, protect us. Padre Pio, pray for our healing. Mother Teresa, pray for our ministry to the less fortunate. Jose Maria Escriba, Thomas de Aquinas Agustin, pray for our wisdom. San Gianbiano de Padua, San Vicente Ferrer, pray for our preaching. San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Chofilo Camumot, Fulon si Patigpit, Paul Anthony, all saints, verbos, blessed, our relatives in heaven, please pray for us, be with us, in Jesus' name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Juan, Kapitulo 10, 1 ngadto og 10. Ang sambingay may tungod sa turil sa mga karnero. Unya mingon sa susultian ko kamo. Ang tao, kadili mo agis sa pultahan, iligsulod niya sa turil, apan mukat ka tinuon sa laing bahin ni ini, kawatan og tulisan. Apan ang magbalantay sa bakarnero musulod agis sa pultahan, ug ang pultahan ablihan sa tig-abli aron makasulod siya. Pamati ang makarnero siyang tingog, inigtawag niya sa ilang tastag sa kangalan ug mag-una siya kanila sa ilang pagula. Kung atuan na sila sa gawas, mag-una siya kanila ug ang makarnero musulod kaniya kay nakailaman sila sa iyang tingog. Apan dili sila mosunod sa ilang magbalantay, managanon sila kay wala man sila makaila sa iyang tingog. Gisay siya na Jesus kanila kining sambingaya, apan wala sila makasabot sa iyang gisugilon kanila. Sa Jesus ang maayong magbalantay, busa bigon sa pag-usab, sultian ko kamo, ako ang pultahan sa makarnero, ang tanan nga mianhi una kanako mga kawatan o mga turisan, busa wala mamati kanila ang mga karnero. Ako ang pultahan, ang musulod agi kanako maluwas, makasulod gawas siya o makakaplag siya masibsib. Apan ang kawatan mo anhi aron lamang pagpangawat, pagpatay, paglaglag, miyani ako ang makabaton kamo o kinabuhing madagayaon.
Today we are remembering Saint Apollonius, the apologist martyr, whose apologia or defense of our faith is considered one of the most priceless documents of the early church. Apollonius was a Roman senator who was denounced as a Christian by one of his slaves, arrested him, also putting the slave to death as an informer, demanded that Apollonius denounce the faith, and when he refused, the case was remanded to the Roman Senate. Apollonius that clearly outlines the beauty and the value of Christianity. Despite his eloquent defense, Apollonius was condemned and beheaded. Senator of the Roman government, became a martyr. Ang nindot niya nga kinabuhi, iyang gisalikway tungod sa iyang pagtuo ni Kristo. Usa kini ka habit sa matag usa kanato, if can we give up a certain thing because of God, tungod sa Ginoo. In human standard, probably we can judge that this person is wrong for his or her decision in life. But sa standards Ginoo, this person does the right thing. Why? Because God is particular sa attitude sa mga tao na kaya niya talikdan ang tanan kaiyang sundon ang labang makagagahon. This is all about decision making in life. This is all about choosing whom to obey, to follow, what you value most sa inyong kinabuhi. Munang ako kanunay nagbarog sa prinsipyo na way nagansi ko ng Diyos o'y pirming giuna siyang kinabuhi. Way naalkansi sa tao nga mihalad sa iyang kinabuhi tulog alang sa kimayaas Ginoo. Walay tao nga nagansi kayang pirmi iuna ang Ginoo. In fact, according to Matthew chapter 6 verse 33, seek first the kingdom, and all righteousness shall be added unto you. In Matthew chapter 10 it says, kinsa to nagmahal siyang pamilya o kang bisan kinsa labaw kanako, dili siya ngayan nga musulod sa akong gingarian. Meaning, ato di ay higugmaon, mahalon ang Diyos labaw sa tanan. Kabalo mo ang matag desisyon nato, matag adlaw, mo matter na. It matters. Sa pananaw sa Ginoo sa kalidad sa imong pagkatao. Unang, hopefully, Apollonius inspires us to choose God always sa atong kinabuhi. Bisan unsay na nato, kaya itong i-give up, kay giveaway, kay nato talikdan, para sa iyang kamayaan. Apollonius became a defender of our faith. Each one of us is called to become a defender sa pagtuo nga imong gibarugan, sa pagtuo nga imong gipasakupan. Meaning, kita gitawag sa Ginoo nga atong panalipdan ang simbahan, diin ta nagpasakop. Do not curse, do not attack, do not intimidate the church that you are in, that you are joining. Kung nagpasakop kag usa ka simbahan, whoever you are, dipinsay na. Kung Katoliko ka, dipinsay ang imong gibarugang Katolikong simbahan. Kung di ka Katoliko, dipinsay na. Be proud sa unsay imong gipasakupan. Ngano, para nako, ako ramning opinion na ang tanawon magus Ginoo ang atong kalidad ba, how loyal, faithful you are sa ministeryo, sa simbahan, sa grupo nga imong giapilan.
let's put into this reality that probably sa grupo ng inyong gapilan, religion, congregation, sikta, kita nato na dili perfect. Bisan Katoliko gani, ang mga tao di perfect. Ako nagtuos panudlo tungod kay guided. Tama. Pero ang concept nako, my dear people, granting without admitting na yung mga apan ang simbahan nga inyong gipasakupan, and you are loyal, faithful in defending it, believe me, your quality matters. Ang kalidad nimo, your character, kakamao ka mo dipinsa sa simbahan, grupo na imong gipasakupan, that you are blessed day by day. Anha magmatter ang Ginoo sa kalidad imong karakter nga loyal, faithful ka. Wala sa magtan-aw kung ang inyong reliyon ay apan, kaya matag reliyon yun na magiapan bis simbahang Katoliko. Ang teachings ako nang gi-tan-aw, okay, nindot, sakto, tama. Ang mga naas sa simbahan dagag-apan. Pero kabaw mo ug faithful ka lang, loyal ka lang, ana kay bless sa Ginoo. How loyal you are, how faithful you are. Apollonius died for that faithfulness to our faith. Nagpakamatay sa senador siya, giingnan siya, ilimod na imong ituwan, ilimod ang Diyos nga imong galagaran. Apollonius, kaya amo kang tagaag chance nga mabuhi. Tingnan sa Apollonius, no? Judas 1:3 mingon, minahal kong mga kaigsuunan, ako nag-awhag kaninyo sa pagpalayong paglaban sa pagtuo nga makausa og alang sa panahon gihatag sa Dios ngadto siyang katawan. Judas 1:3, labani kun unsay inyong gituan. Meaning, kung nakita nimo that you are blessed in our ministry, then defend this, protect this. Instead cursing, attacking the leader, yours truly, or whatever harsh words against to this ministry, di ka mabless ana. Dapat imong dipinsaan, proteksyonan. Kini ministeryo na to, ug asa kang simba nagpasakop, dipinsay na. Muna yun sa Judas 1:3, labani, dipinsay. Kaya ang imong pagdipinsa mo matter na, kay ang Ginoo nagtan-aw sa imong loyalty, faithfulness, mo sa Apollonius. Sa Apollonius, iampo me to become like you, faithful, loyal, nagpakamatay. You give up everything for the sake and for the glory of our Almighty God. Please help us to become like you. In Jesus' name, pray for our healing, miracles, enlightenment, conversion. Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for joining us through your prayers and financial supports. Past givers, Usbonako, you are still welcome to join in this ministry, whoever you are. Monthly givers, thank you sa inyong loyalty and faithfulness. God expects your continued support for this ministry. Ug ako, I trust you that you will continue no matter what. I feel newcomers to join on this ministry, and you know what? Janet Juyad and courtesy of Ma'am Rosel Naldusa, atong igalang magtutudlo, shared their blessings recently. Thank you, whoever you are, Janet Juyad. I don't know this woman, apan mitabang siya. Bisan di Mikaela, salamat kayo. And also Merspin, thank you for the shared blessings. Ang negosyante, where Altia Business Center is located, natay pure tablia, religious items. Unya, mag-inquire mo kung sa inyong gusto, sakyanan ba, rent a car, or harabinahan, or else bumira herbal, inquire mo sa kuha. Kay kami dire hasta mga technicians, direct engineers sa atong network, negosyante na, kontak ninyo si Engineer Sandro for more inquiries about sa Bumira Mix Herbal, bago ni, kusog ni. Kita palinilin man ta, niagi, nagigusyo taglaminayin, food supplement, mahal man. Na di man ka-afford ang pangmasa. Ang masa mo nang ngita taglain, Bumira Mix. Inquire mo, amo na ning gitistingan.
Then, thank you, Manuel Elacang of Bungaylaya, recent giver na in Cortes Bibilecciones. And also, thank you, Bari Captain of Bungamar, Vincent Carpio, and family. Ako ninamduman, wa ginislay sipyat, magpadala og tilong bugas sa atong ministeryo in courtesy of Pas Kabunyok. Pas Kabunyok is working under sa kamot ni Kagawad Digol Iluren, atong higala usab sa pahina. And thank you, Hapsa of Rice, maayo kay nakaani, silingan ning naifira si Bibi Hayuma of Tugas, Kandihay. Thank you. Silingan ni mo, Ma'am Bibi Castulo, our GD negotiator, kumusta mo? Long time no see. Well, still tarot, pamilya ni Inahang Irene. Keep praying for Taymil. Thank you for the gifts for Tia. With Melanie Braille Mills, keep praying for Jamil. Alang siyang schedule for other countries. Trabaho, anak ni Inahan. Iapin yung ampo. O akong investor, akong higala, usas nagsuporta na ako sa seminaryo o sa akong mga gibuhat sa Cebu. They are here in Bohol. Diya sa Anda, si Roxanne o Hilin Vergara Tapayan sa usa sa mga resorts diya. Dining adlaw mao nang iampo ninyo for the safety. Mo ni mga tao nga nagpaluyo nako kaliwat sa Nibulanon from Tubigon, pero they are now working and having their businesses, dagang negosyo in Cebu. Ako na sa ring gi-consider nga minton maguwang ni sugamay, pero anad kaayos negosyo. I would like to express my heartfelt gratitude. Thank you agaw Chupi pagpalain. O sa tanang mga nagsuporta nato, Galido family, thank you. Diya sa Ginsularan, pagpalain ka ng may kapal. Agaw Chupi, thank you again. Brinmill, thank you. Nasa mga tindahan sa Chupi o si Inahan. Dool ni Judith o Kasukot. Then, thank you Dunya Mildred, stakeholder sa atong Altia. Salamat. Di ni maningil. Huwat rinig tagaan. Sinako yung bugas gatag sa atong outreach and feeding niya. Ministry partner nato. Speaking of partner, di lang ordinaryong haligi, kundi partner yun. Hook or by crook. They shared their blessings to our ministry. Maginaon sa man, uking dagas negosyo, paginabuhi, di gimingog time sa, time out, ilan na nang gihimong kabahin. Partners good. Meaning, they're thinking that without their supports, our ministry could not stand. Ako, nag-ampo, maabot unta mos pangunauna ngay ngana. Nga kamo mismo makauna nga kunwa ka uwa ning ministeryo ha pagkanindot anda dibora kay andalans Lagaw Grill kipring for Madam DC Valderrama na ni Sister Farm dagag turkey dagag hayop wild pigs bisag unsa sa sampung mayana talidtong resaos ni Boss John Daniel we were there imbitar talidto oftentimes to see the view and cold atmosphere dito sa Mayana. Saltia, our farm, kay ginainay may ginato nag-develop, lahi sa dito kay baba magmuto, ang hangin dito murag baybay dagat na kusog, pero bugnaw kaayo. Kay gitaliwadaan sa tag mga kalasangan. While sa Mayana, Muralis Taytay, thank you Taytay people for always tuning in and always watching us via CCTV through antenna. Kaya daga nagtanaw nato diya, di-pick up ng signal gikan sa Cebu, bugnaw kaayo. Thank you, Traders, for the shared blessings. Tuli Madira, we love you. Pahina, Global 1, Global 2, tayo din na tinaitan, pinakadawang resort sa Anda. Jupos, Iron Sign, sila nagpintal sa atong Hagna Municipal Hall. Asibis Body Finish Gym, nailus, pagpalain. Thank you. Sa second floor, Dongmin Study Albino, Kipring for the completion of their mansion. Dutibit Restaurant, Dias Pahina, Iskinita Padong sa Carolina Bakery. Ang Pang Carolina, nasa Altia. Doon na may kakulian sa istante atong display ni Agi. There was an accident pero hinahina ito nang gi-plaster karon, and hopefully the full operation of Carolina Bread will be done soon kay tanang pa ni Carolina gi-display dias Altia. Mo nang ato ning gipaningkamutan to establish our Altia para nga kamo mga bisita from other places pwede mo mo-drop doon sa tennis court dos ilihan
Lagon niya mos Altia Business Center. Naman ay karatulang Altia. Next sa marketing self-logic kas padala. Militorio, thank you. Kumaring nursing awario. Edjalop, thank you. Tikulan Dagalabo na Pia. Uban sa RYG Water, RYG Building and Businesses. Nasa Darigato na studio. Tutuloy pisaulan dun sa Naatang. Kumusta? Rosa Sedilio, Sedilio ng Turalba. Thank you, Turalba Sisters. Rado Joy Galintis, tong ministry partner haligi nato with the sa unya. Titong Salon, kumusta sa Pahina? O Maria, kumusta? Naiduding, Elaine, Kiara, Cristo, and the whole family with the Nido family. Merspin mo kagod ng kasing lubi mo galing bisag unsa. Kay Bune Ilibera family, na Bobby, Padayon. Thank you. Manuel Kumita, thank you tay Manuel for always helping us. Usani-ani ka kapitan sa barko sa Luo Kagna. Dudong lukring baybay ang labing couple diya sa Garcia. Salamat for always tuning us. Nya na mga panahong magreplita, dagang mangutana, asa daw kining ubos niyong alagad. Buwari paingna na sakit or nagpahuway. Kaya naman tayo gipanghimo. Kana akong pahuway, di sa na total nga pahuway, kaya dagang kong projects ron, dagang kong gihimo. Mao nang kana akong pahuway, kanang malingaw ko sa kong gipanghimo. Kapilito, baray Captain Diaz Trinidad Gindulman, with Wilma Castola kong maanyago kumare. Anak ning tay Cruz in the school atong haligi usab. Sa Bunayag, Kanaway. Thank you. Kumusta? Long time no see. George Nakagampang, Diaz Garcia. Kumusta, Star Hilda? Pagpalain ka. Estilia Asibo. Naninda sa ni Silda sa ilang Herbalife. Tama ba sa pangalan ninyong negosyo? Herbalife, Isla Asibo sa itong Municipal Trial Court, Ministro Reno. Thank you. Pagpalain with Chatsa. Uban ni Ross Golden Cookies. Ang labing couple sa Pangdan. Supplier cookies Altia, gusto mo cookies ni Cresons? Sa Altia? Inquire mo. Mrs. Manuel Bantilan, amiguan ninyo. Kay manager ni Tubig, Skindulman. Para kusogin yung tubig with naitiri. Nuna Bajalaba, thank you. Usan istong mga bag-o mitabang. Bag-o ni nagatod og tabang in courtesy of Jacob Enterprises. Salamat kaayo. Nainuna Alaba, Mistisa di Garcia. Si Sarfla Buseo, Walking Store, kumusta sa Villa Garcia ng Sarja Masin. Captain Lito Sario Bitonio, Dari Captain Langkis, thank you na Paping Sklamado, pagpalain ka for working, keep praying for the limit also. Manuel Persia Nursing Liedo, kumusta Daboy, pagpalain ka Daboy. And the man behind of what I am doing also, si Daboy na. Kaya unsay atong mga request, hangyo automatic ni. Si sumutong parts pa Rebert Lawson Lily, atong kumpare gyud, yang anak akong anakon atong aligi pinaka-dako Guardwares Garcia niya usog ang atong programa matag adlaw diya. Tanang customers nila mapugos og kadungog sa tungwali kay ila magpatingugon og usog ilang radyo samang biliyong og silyakay mitong parts. Thank you. Burger Store, Gunapangan, Beryo Piningamura, Undefeated Municipal Official, Construction Suppliers, na pining pagpalain ka. I want to meet you. Pagpalain ka. Rico Mila Sibis, Rick Mill Parlor, uban niya ang Bamonde Parlor, Sagbayan Dry Goods, unya nadia ang ticketing office ni Maribik o Iljon, anak ni Motay Ilimon, with Ginily, Balinog Jordan. They're working with me through their finances. Labi na silang mga anak nga iyang masamong na promote na nahimo ng major sa EFE, Armed Forces of the Philippines. Yung anak sa promoted kayo, they're working with, we spend thousands of money every month for the sake of our ministries sa newspapers sa Mindanao Daily News. Amazing. Pero kita sa nako how God works sa ilang kinabuhi. And Mando Biliksonis, manghatag ng gulay, she's working also with me the same time. Our givers, Mando og Bibi Mante, yang anak ni Pelonas Ginoo. Yang anak is now working in somewhere. Mura anak ni Mila, they are working sa mga barko. Attorney Easter, akong legal counsel with Nida Escobilia, buutang inaan. Rustico, Pergina Galmiton, a woman of great faith. Thank you sa paraon. Tuning Regalbi, uban ni India sa Yuta, kumusta? Wisna Bibi Galgos, Defray Dunyas na atang, Dumidaguplo, Kanulaw, na dumi, pagpalain. Bago na tong giver,
Thank you, Rosita Uclida of Buktol. Pagpalain ka na, Rosita. In ice cream ni Ma'am Rosel ug Arno Daldusa, ang iyang ice cream stand, son saltiya na naibutang. Ma'am Rosel, ha? I'm just kidding. Jerome Isidro Tumakin, mga Dablo, Tumakis, Kalipay, Nguog, with your barangay captain, thank you for tuning in and for helping us layo kayong Nguog. But through modern money couriers, it's possible nga nagpada sila, mo na kamong tagalayo, pwede mo pada using money couriers, kung gusto mo. Kirikuran Yesus with the Kabandi family, yang pamilyas Butuan. Romjic Rigols, ang model ako. Karon si Pariasinto na. Miguelina Asibis with Teresa uban ni Tiban ubag tibok pamilyag Banay, please do prayer sa ilang preparation kay akong igagaw magpapriso na ngano, welcome to the club kay magminyo na magpabilanggo sa dugan sa iyang pangasaunon. Si Lisa, tama ba? Gautiban kiyapin yung ampo. Miss Ari Labon, kumusta diya sa Dibungan Duero? Tig-order nila to mga DVD tips. Ifanyo Fortunata Golde, na opportunity, bulahan ka for working. Francisco Alberto Uclida, Mr. Clemente Puping Lacri, ang labing kupos kanipol, Diyos Aniwana makinakalik sa amplayo, atong aligi sa anda, mga makinano. Bilio Gingging Vincent Ampo, Bill Gings, thank you so much sa favors. And thank you also Mr. Bahaw, maayong panday, kapikas ni Madam Laure Rojas Bahaw o Bungaylaya. Igagaw ni mo Johnny Akdal. Ipabot akong pagpasalamat for working with me sa Altia. Niyaging adlaw. Thank you. Kauban sang Tiyo Kahigaw, kumusta? Pare Tiyo. Is working also sa atong andam nga lugar. Tingali din makatukod mig haligi. May na lang, haligi na lang, tanawo na mo. Then, thank you, Ginger Chicken, sa Public Market, Felix Bonifacio Riwa, Edita Ramundo Bilicario, Oclaret, Oscar Ramonda Luxin, thank you. Pagpalain kayo. Primo di Taypa, kumusta? Primo sa Garcia, labing couple ni. Kagawad Priga Aris Castrodes, undefeated, municipal official of Kandiay. Ayaw kalimti ninyo, ako ning suod nga pamilya. Oftentimes bisita mislang balay dili ra karon kundi sa nanglabay pang mga katuigan. Kagawad Peregrine sa Easter Bolini Investors Incorporators. Usmunako pag negosyo suportahin ninyo. Pag mga politiko mitabang sa ministeryo di ra karon kundi sang labay pag ini mga tuig suportahin ninyo. Kana ra gi akong pangayo ninyo. Suportahin ninyo mga tao who are working behind me, not only through your prayers kundi sa inyong efforts o pagpaningkamot. Astir Altaro, thank you. Jackson Finova, ang Dunyas Mambuol, Eric Waina Diastro, August family, Aboy Bahuana, thank you. Jojo Clida, Manula Kang, thank you. Marcelo Tiraboso Aliginato, sa Garcia, Bin Kinciana Migraso, thank you also. Bernal family with Bernat family also, thank you. Sa Duero, Rulang Alario, itong higalang kinabutanan. Almike Luwayon, Dias Ginsularan, Mar Amparo, Arig Malakyas, sa Ginako, Gida Galulo, Silingang Tiang B, Philip Lungay, Marula Dulao, Animus Umambol, mga salabi dia, Pideria Sebis, Silingang Incarnaibi, kumusta? With Guno family dia sa Maduat Norte. Arcelo Taro sa Rotarot, Iyapin yung Ampo, Kaya family po Jong, Tidirudit, Bibilio Kasukot, Pidiliki Kabusio and family, Joseph Cateranien, Rosita Uclida, thank you again. Princess Water Refilling Station, Arnold po Wakina Uclarit, Tamisula, Sabindi Ubay, thank you. Lily Ares Postanis, Toidos Kagata, 4GM Trading, TC Bagnawan, Ibig Subiuno, Mersa Gadilnya, Pamilyang Way Gubot, Berdas Family, Moisesa Makinano, Rosina Cesaulan, Tubudmar, Nicolas Lubido na farm sa Lasinda. Kumusta pa Nicolas? Dakaan niya na itong bahin, negosyante ni. Isabilos Sining Ulair, Cuaris Family, Victorina Salarda, kumusta? Then, Yes Cubilla, Naifrida Buiba, Asteria Galido, Judil Jose Galindis, Haligi Nato, Teusi with Judil, kay Benjito Naklan, John Fiampolukio, RM Store with Bibian, Alan Duray Balaba, mga umbaw, thank you also, Malking Lataga Malbog, Legas Ting in the Outlet, Saloma Lo, Dr. Pedro Russell, ito Auring Lido,
Imelda Romero Basakailan, Iapig Ampo Yang Bana, Dorins Goldsmith, Oglitsos Pangdan, Damon Silsap with Ma'am RG, anak ni Tay Cruz School, Tay Manuel Naifiras, kumusta? Pagpalain kayo. Luis Sandigan, Eusebio Silimpagikan, Ronald Dantaka, Inclusive Lantaka Businesses, then Janet Galiedo, Baguni, Duning Galintis, Joel Tigbas, thank you. Pagpalain kayo. O again, Janet Juyag, tanang atong gi-recognize, I expect your continued supports again. Yeah, I am praying for all of you. Yeah, dako og salig ninyo. Yeah, please find more people to work with me. Ay mo kaulaw sa mga taong open-minded, kasabot sila. Why we need money? We spend thousands of money every month. Below 50,000 atong ikinanglan matag buwan para i-sustain sa atong ministeryo, sa radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, whatever. Way nangahas og program diri. Ngano, lesson mangitag kwarta, labi na kiting krisis doon. Pero sa atong ministeryo, wa ni krisis kay sa adis Ginoo di niya pasagdan atong ministeryo. Speaking of our gospel, nagisgot ni mitungod sa proposition ni Kristo. Diyon siya, I am the good shepherd. Unya, I have a flock, doon ako'y panon, o ang akong panon, mamati sa tingog sa ilang magbalantay. Ako nagtuo that God is not trapped by what he called boundaries, labi na kining gitawag na to spiritual boundaries or religion boundaries, that God is only in the Catholic Church or else in born again Protestant or else in other secta denominations. I don't believe on that what we call mentality. That is wrong. In fact, my father's studies prove it. When I was in Cebu, even our professors sa Tiluia always imparted us nga dili ang Diyos limitado, walay boundary, wa sa kulunga sa usa ka grupo, ministeryo, reliyon. That's why I am not saying that God is only in Edsel Cruz's ministry. No. Kabalo mo unsa ning flock nga akong gituan, those who obey, those who follow, those who listen, meaning people who listen, people who obey, people who follow. Our Almighty God, mao ni ang iyang flock, mao ni ang panon. Pero maghisgot ta og religion aspect, maghisgot na ako muklaim ko nga ang panon ni Kristo kining Katoliko. Ako sa nang gituan. Kay sa Kolosas 1:18, ang iglesia lawas ni Kristo, Ephesians 5:23-25, si Kristo may ulo, dugtong yang lawas. Kung atong tanawon ang religion aspect sa aspektos reliyon, denominasyon, kongregasyon, nga naagid say panon, originally, ang iyang mga disipulo, niangtod, nagkanit-kanit na, kaya doon na may gitawag nato o transition sa papacy, nga way bugto nga kutay, gikan ni Pedro until today, ako nang gituan. Pero sanglit, ako dako magpagtuo o respeto nga ang Ginoo is not limited, is not bounded by any sikta, congregation, religion, ministry. Mo nang ako nagtuo nga kining mga karneros Ginoo di nilimitado sa usa lamang ka grupo. Please don't get me wrong with regards to this, because even a certain ministry could not prove that God is only here in the Roman Catholic Church. No, that's wrong proposition, and in fact that is a wrong theology. Mo panudlo brad, sakto, wa ko supa ka na, sakto bitaw ang panudlo sa Katoliko, tama, I can defend it. Pero mayong tan Ginoo na ra dire, where can find that?
God is not in a box. God is not limited. Wala sad kadinahing Ginoo. Mao di siya bounded. Mao nang akong point, simple lang. Kinsa man ning mga panon sa Ginoo, kinsa man ning iya makardero, kinsa man ning mga katawo has Ginoo, kadto mang nakadungog siyang tingog ug misunod niya. Whoever you are, what kind of religion do you belong? What is your status right now? If you are listening, obeying, if you are doing the right things, if you are coming to our Almighty God, it means you are His sheep, you are His flock, you are His people. Psalm 79, ang karnero retirado sa tao. Meaning, kanideng iyang tinuod nga karnero, kaning musunod niya, kaning mamati niya, kining mubuhat sa unsay iyang kabubuton. Muna og kinsa man ka, if you want to be considered as a legitimate sheep of our Almighty Father, listen to His voice, follow Him, obey Him, do the exact things, make everything right. Morning indication. Now, according to Psalm 23, ingon sa David, ang Diyos may atong maayong magbalantay. This is what he called our ultimate shepherd is God. But in our level, each one of us is a shepherd. Ezekiel 33:7-9, shepherd ka sa imong silingan, may impyerno na, dako kag tulubagon. Malangit ka, Santiago 5:19, you will be rewarded also for being an agent for the transformation, for the repentance, for the salvation of this person in your life. Meaning, you're a shepherd sa imong isikatao. When the father of Joseph the dreamer asked, asa man ang inyong igsuon nga wa naman diri mabalik, ha? Mao sa ning istorya sa panahon ni Cain, nga si Cain yang gipatay sa Abel, probably ngutan na tong iyang amahan, Cain, hayong son, am I my brother's keeper? Magbalantay bago ko sa akong igsuon? Mao po niyang pangutana sa amahan ni Jose the Dreamer, katong gihugsbo, gibaligya sa Egyptians, asa inyong mangod? Imong tumigson, ngano daytay? Are we Joseph's keeper? Pero kabalo mo, each one of us is a shepherd, is a keeper sa mga tao sa itong palibot. Ngano, kung malangit na, tungod di mo, iblis ka. May impirno at tungod di mo, dako po kag tulubagon. Mao lang, naikanta bitang gingon, pananagutan mo. Pananagutan ang kapwa natin. Nga naman, you cannot escape from that reality of life. Nga wa ka magpuyo nga imurang kaugalingon imong isalbar, kundi shepherd ka sa imong silingan, sa imong isikatao. Sa itong level ba, shepherd sa ta? Amahan, shepherd siyang mga anak, diyon sa iyong pagpakao imong anak, pagatiman, pagpadako, inahan, shepherd sad. Isip ilaw ng tahanan. Then, sa mga religious groups, either civil or ang Ginoo, nanay mga leaders, o kanang maong leaders, my dear people of the living God, mao na itong gitawag og shepherds, mga magbalantay. Kining atong mga official sa atong nasod, sa atong gobyerno, shepherds. Kining atong mga leaders sa atong simbahan, nga atong ipasakupan. Isagon sa reliyon nimo ron, kanang inyong mga ministro, atong mga ordained ministers, those who care and feed us every now and then sa spiritual nourishment, they are our shepherds. Meaning, nining kalibutan na daghang level kini gitawag nato og pagka-shepherds. Kasi klaseng level, daghang shepherds sa atong katilingban. But our ultimate shepherd is God. And according to David sa Psalm 23, ang Ginoo mao'y pinakamaayo nga magbalantay. Ngano? According to God,
siya ang pinakamaayong magbalantay. Iyan ang claim ni Jesus Christ in John chapter 10 in our gospel for today. And in fact, it is attested by David. Ang Ginoo mong akong magbalantay, walay nakulang kanako. Ingos David, ang Ginoo is my shepherd, walay nakuwang kanako, everything is bestowed upon me. Wealth, prosperity, favors, miracles, healings, if David claim it, nga walay nakulang niya, pabor, panalangin, tubag sa mga pinanglan, I believe it will happen also to each one of us, to each one of you, nga wa say makulang kaninyo if you will believe that your God is your good shepherd. Ang Diyos, may ito maayong magbalantay. Munang di kanya pasagdan. Muna, kung nakay sakit, di kanya pasagdan. Nakay problema, di kanya pasagdan. Nakay gibati, di ka pasagdan. Nakay mga pagsulay, di kanya pasagdan. Nakay gipasan rong kasakitan, di kanya pasagdan. Nakay mga hinanakits kinabuhi, di kanya pasagdan. Nakay kalibog kinabuhi, di ka pasagdan. Tungod kang Diyos, maayo na magbalantay. Nabay maayo magbalantay, mapasagaron. Wala. Pag maayo gali, means good. Gani, motima na siya makarnero. Inus David, gipapahulan niya ako sa mga lunahong sisibanan. People, beware to this. Ang maayong magbalantay according to Dr. Mills, a certain author of the book that I have in my hands, kining libro, How to Become a Good Shepherd. I studied this book until this time. Kining maayong magbalantay nga tao, kinanglan kanunay nagutaw na sa kayuhan sa iyang mga gibantayan. Dili niya i-manipulate, di sa mo take advantage, dili niya dagdaugon, dili niya lupigan, dili niya tamakan ang katungod sa mga iyang gibantayan. Mao ni ang qualities sa usa ka maayong magbalantay. Dalhon kaniya ngadto sa green land, green pastures, meaning atimanon kaniya, pakanon kaniya, kay kining gitawag og sibsibanan. If we talk this literally, mao man ni ang Greenland, green pastures, nga ang usa ka may magbalantay magdalas iya makarnero ngadto sa daghag masibsib nga kugon o whatever nga grasses diya sa dapit diin daghag karnero. Ang may magbalantay, di na siya kaako makit-an ang iya mga karnerong gigutom, mo nang iya nang bitbiton, taguyan niya, dalo niya sa dapit nga nay mainom, sa dapit nga naay masibsib. Mo ni Dios mangita sag paagi, asa kanya pakanon, ngita sag paagi, asa kanya paimnon. Tagaan kanya dagang ideyas unsaon ka para mabuhi. Kang Dios dili magpasagad. Dili sa ganahan makit-an ka na pasmo ka. Di sa ganahan makit-ang gigutom ka. Di sa ganahan makit-ang na-bankrupt ka. Di sa ganahan makit-ang wa kay kwarta. Di sa ganahan makit-an ka nga nagkalisod-lisod ka. Di sa ganahan makit-an ka nga jammo ka. Believe me. O sige, na David, ang ako magbalantay gadala kanako diha sa sibsibanan. Green pastures, meaning the source of their food, ang dapit diin sa makakuha og pagkaon. Ug mo ni Dios ka akong giwali, mangita sa paagi nga dalhon ka sa dapit diin ka makakuha og pagkaon. Unsa na imong trabaho, imong negosyo, imong panginabuhian. Tanan nimong gip kuag bahandi kwarta, imong pangitaan. Kung balsuban, that is ordinary, gamay ra na. It does not matter. What matter most, you know what? Kining efforts Ginoo nga dalhon kaniya sa dapit diin ka mabuhi makakaon. Dalhon kaniya sa dapit sa prosperity. Dalhon kaniya sa dapit sa pabor. Dalhon ka sa dapit diin ka makakuha sa imong gikinanglan. Kay maayo magbalantay, mubit-bit sa iyang makarnero, diha sa green pastures, diha sa Greenland, diha sa nay tubig ug kay makaon. Meaning kining maayo magbalantay, ang iyang trabaho, iyang siguroon, nga iyang makarnero, wala gipanggutom. Mao na is ultimate shepherd nato ang Dios. Iyon diri, ug gitultulan niya ko sa tin-aw nga katubigan. I'm talking about this Greenland or green pastures and water. Mao man ang panginabuhian sa tao.
Tultulan kanya sa tubig, tultulan kanya sa pagkaon, unsaon para mabuhi ka. Without this, patay ang tao. Gilig-on niya ako. Meaning, kiniti ang Ginoo nga maayong magbalantay according to David, Psalm 23. Tiglig-on. In fact, Psalm 28, mingon si David, our God is the source of strength. He's our refuge. He's our strength. He's our rock. He's our foundation. Meaning, kayong Diyos nga atong magbalantay, nga akong giwali, tigdasig, tiglikon, tig-inspire. Mauna kung makadungog-mog tao, nga ang Diyos nga inyong gidunggan, ang wali nga inyong gidunggan, or else ang teaching nga gidunggan, nakapadiskurahin ninyo, nakapaluyan ninyo, nakapahadlok nyo sa Ginoo. Kinintawana is not telling the truth. Because the truth speaks in our, what we call, scriptures right now. Psalm 23, Miyos David, nagilig-on niya ako. That's the claim of David. And that's what I feel every day. Gilig-on niya ako. Ikaw, gilig-on ba ka sa Ginoo? If you will say, what, brother, you are denying the truth because I know ang gracias Ginoo is flowing to each one of us. Mao ni nakapalig ko na to. Nga nung until this time you are still alive. Why? Until this time, bisag dagan kag utang, you are still surviving. Bisan sa imong crisis, you are still believing that someday, somehow, everything will be torn from worse to better. Ang imong pagpadayon nining kinabuhi, people, di na imong kusog, believe me. Kay kung ang atong tawhanong kusog mapay atong isaligan, duga ratang mi give up, duga ta mi surrender. Meaning, kanang imong kinaiya nga palaban ka, kanang imong kinaiya nga positibo ka, mao nay trabos Ginoo, gilig-on ka. That is what he called internal strengthening of God. That is the grace of God flows within us. Grasya na sa Ginoo. Mo Diyos ang giwali, tiglig-on tao. Tiglig-on. Nya yung siya ako kang lig-onon. Nya ikaw di ka mo toong gilig-on kaniya mo nang paluluya ka. Mo nang today, I am reminding each one of you. Be strong. Ngano, ingos David, ang Diyos may tiglig-on ako. Be strong. Tungod kay ang Diyos, wala tingwa, kundi lig-onon ka. Tungod kay nakakita siyang kining kalibutana is dragging you down. Yung Ginoo, ayaw anak. Hold me. I need to hold you. Hear my grace. I want you to become strong in facing all adversities, struggles, disasters nga imong yatubang matagadlaw sa mong pagpanaw. Meaning, ang Diyos di ay tigligon. Mo ni Diyos nga akong iwali. Ang Diyos nga kumplito. Pag naa ka niya sa David, why nakuwang nako? Why nakuwang? Ingon si David, dato siya, gibli siya. Yun, si David, ang ako magbalantay nga Diyos, gidakon niya sa green pastures, gidakos katubigan. Mo nang di kanya pasagdang mapas mo. Ingos David, gilig-on ko niya. Meaning, kining Diyos ni David o Diyos ni Edsel, maurang Diyos among giwali, nigdag na. Diyos na tiglig-on. Kay mao ni gusto sa Ginoo, lig-on ka. Muna ikaw ron, nagluya-luya ka. Hala, be strong. Ikaw nawad ang paglaom karon. Be strong. Ikaw nawad ang gana tungod sa mga problema, mga pagsulay, labi na financial, kay mao mo gid kasagara makaluya sa matag tao. Be strong. Kay us David, gilig-on ko niya, kaya ang tabos ginatigligon. Gitultulan niya ko sa dalan nga angay kong subayon. God has a path for each one of us to walk, to fulfill our individual divine destiny. Matagusan nato, naidalan, gipasubay ang Ginoo. Mao nang ayaw gimog subay og laing dalan. Dalan sa Ginoo. Ang tamang daan. Matud pa sa itong gobyerno, tuwid na daan. The right path. In fact, according to Psalm 119, if not mistaken, verse 105, your word is my lamp unto my feet. Ang imong pulong mao ang akong suga nga nagbanwag sa akong agyanan. Kay kining Dios naidalan gipasubay matag usa kanato. Pero beware, naidahang dalan. Jeremiah chapter 6 verse 16. Sangasangang dalan, Jeremiah 6:16. Bantay mo. Kay daghang gansang-gansang sangasang dalan, pero naidalan ng nindot. Nga matod sa Acts 24, dapat ato subayon kining maong dalan. Kaya ba unsang dalanan other people, unsay dalan nga nagsubay kas dalan nga tarong, nagkinabuhi kang matarong, ningkamot ka,
Nagimo kagong siyangayan, nga makay may Ginoo, wa ka magpasakit sa imong sikataw, nagkinabuhi ka, nga tama matag adlaw. Then hayibaw ka nga unsay imong gibuhat, mamungag maayo, manganak og maayo. Managhan ang unsay imong gibuhat sa maabot, kana mo'y dalan nga tama. You are in the right track. You are in the right direction. You are in the right path. Pero karon naon na nimo nagkinabuhi ka sala, drugs, bisyo, illegal act, evil act, whatever, illegal nga transaction nga imong gipuy-as kinabuhi. Probably maka-justify ka, maka-distinguish ka that you are no longer walking in the right path sa imong kinabuhi. Mo na, believe me, ang Diyos gustong maglakaw kas tama, tulid ug saktong dalan nga makaayo nimo ang padulngan. God wants you to be in heaven after this life. 1 Timothy chapter 2 verse 4. God wants you to be saved. Ngayon si David, ang Diyos nga akong magbalantay, gitultulan ko niya sa dalan nga tama. Muna ko naglibog ka sa unsay mong gisubay ron. Pray to God. Pangayo guidance. Iyon diri si David, bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, valley of deaths, dili ako mahadlok. Bisan pagbanggaan ka og dagang threat sa kinabuhi, disasters, calamities, mga pagsulay, problema, bisan pa nakasabungaw sa kamatayon, ingos David, wa siya mahadlok. Nganong mahadlok man siya? Nga hibaw man siyang di siya pasagdan sa iyang magbalantay nga Diyos nga mamatay, nga mayaagom sa katalagman sa aksident. Mauna kung imong gituan nga Ginoo maayo magbalantay, di ka tugutas Ginoong aksidente ka. Di ka tugutas Ginoong mamatay ka nga wa hinungdan. Ako bitaw usay masakit ko, inko Lord, please don't allow me to die nga mao rin akong kamatyan. Gusto ko mamatay nga may dangal. Gusto ko mamatay sa akong gibuhat. Gusto ko torturon, martiron mo na akong giampos Ginoo for preaching the gospel. I want to die sa unsay akong gibuhat para niya, for His honor and credits. Mao po niya akong gituan nga kung ang Diyos imong gituan nga magbalantay, tugutas Ginoo mamatay ka, pero kanang kamatayon bitaw nga may dangal, kanang bitaw kamatayon bitaw nindot. Di kay namatay ka tungod kay na sobrag inom, sobrag bisyo, namatay ka tungod kay tuwa didto, unsay giadto, makilibog, nganong tuwa didto, namatay lag kalit, kay duwa illegal, mali. Pangit kang kamatayon. Pero kung ang Diyos imong gituan, tugutan ka, tinuod, kaya ang kinabuhi iya mas Ginoo. Deuteronomy 32 verse 39, tugutan kayang mamatay, sumabot nga adlaw, kanang kamatayon nga nindot, kanang kamatayon nga pleasing, kanang kamatayon nga may dangal. Mo na akong yampo, Lord, please, allow me to die. Sumabot nga adlaw, kanang mamatay ko sa akong gibuhat, nga pagwali, pagalagad, pagpanudlo, pagatiman sa imong katawan. I want to finish what I have started in the beginning of my life when God called me at the age of 15. Gusto na akong tiwaso na. Until my last breath. Muna kamatayon nga akong giampo, di kay mamatay ako tungod sa kong sakit sa liog, sakit sa akong likod, sa bang sakita na ako diri. Yung ko, Lord, ayaw. Di ko na matay nga na. Gusto kong matay ka na may dangal ba? Ingos David, di ako mahadlok, kaya naguban ka man kanako, gipanalipdan mo ako pinagi sa imong sungkod ug bunal. Ang Ginoo nindot kay ganahan siya manalipod nato. Psalm 91 is our protector. He will fight in behalf of your enemies. Manang ayaw gyud baos kay kung manimaos kasi imong kontra, ang Ginoo wa nay trabaho. Kay ang trabaho pag panimaos, Romans chapter 12, mistake. Unsay gingon diha? Vengeance is mine, ang pagpanimalos ako Ingos Pablo. Tungod niya na, dapat di kita manimalos. Kaya ang Diyos mingon, ako manimalos. Niya ingos David, ang Diyos nagdagsong kung bunal. Ngano? He will fight in behalf of you. Muna na kay kontra, tao whatever dia, ayaw kagool. God will fight in behalf of you. Gandaman ko pagkaon at tumangas kumakaaway, di aray nindot. I-bless ka, i-prosper ka sa Ginoo aron tong mga kontra nimo mauwaw. Ang kay mo ka, Brother Edsel?
mao man ako nakita sa akong kinabuhi. O sabi ako nakita. In fact, somebody told me in Cebu, sa brother, you know, for what is happening to you, sa imong mga struggles, sa imong mga suffering, sa imong mga kasakit nga giagian in serving our God, kining nitabo ni moron, mao ni. Ang gibuhat sa Ginoo, in order your enemies will be quiet. In order your enemies will shut up. In order your enemies will close their eyes, will close their mouths. Ngano, they are ashamed. Because God is doing something amazing in your life. That's what I heard. Sa akong kauban nga usa ka magwali sa Cebu, he told me like that. People of the living God, mao man ang gingon diri Psalm 23. Iyos David, giandaman mo akong pagkaon ato bangas makaoy. What is pagkaon? Blessings, favors, miracles. Ngano? This time, di na ko kadawat og text messages nga negative about me. Ngano? This time, di na ko kadungog og nay feedbacks kadi man ko malibak, kadaghang kog taos palibot. Pagibakon ko, musumbong sa kuha. Wana! Ngano tong mga tao nga wala yung tinguha in the past, sige nagbanat na ko, nihilom, gikapoy. Tungod kay nakita nila that God prospers me, that God blesses me, that God does something amazing things to me and to my family. O di na ninyo ikalalis, God works in my life, with my family, with Almantia. Gradually, di man magic ng Ginoo, di man siya magician. Hinahinayon kanyag bless, hinayon kanyag plaster, hinahinayon kanyag panalangin, hinahinayon kaniya o bendisyon. Umutana mo, dagan man ang ususo, are you blessed, Brother Edsel? 101%. Gihinahinay mig-bless sa Ginoo, ako na nakita. Ug mao nay akong point, nga mato ni David, diandaman akong pagkatubangas kumakaaway. Ngano? Kining kaaway magunauna ning kadautan siyang kaaway. Nabay kaaway magunauna og kaayuhan siyang kaaway? That is illogical. Kaaway nimo magunauna gi ka, madisgrasya na, masakit na, maimpas na, aron makatabla ka. Meaning ang atong kaaway magunauna nagkadautan nato, like Satan, magunauna nagkadautan nato. Pero unsay trabaho sa Ginoo, andaman kaniyag pagkaon means blessing, opportunities, pabor, aron tong imo makaaway nga nakakita giunsa ka pagpauswag sa Ginoo, muhilom. Mayong-yango na lang. Mulamano na nimo kadugayan. Yes, okay day. Tama day. Pero ako wala na ako nag-big deal, part of the game, part of the process. Kaya gano, ang imong kaaway, imo nang usa ka evangelist. If you are positive, your enemy is not putting you down, but your enemy is promoting you to another level of your destiny. Kung positive ka, ang imong kaaway, di na nagdimot nimo, it is promoting you. Kung positive ka, nya, mao man ako na sinati, nga kining mga tao nga dili maayo nako, nahimo man sila nakong inspiration nga akong pamatud-an nga mali sila, kay the best thing to do to your enemies, prove to them that you are right and they are wrong in the long run of your destination, in the long run of your journey, mo nagindot. Ako bitaw, ang mga matina akong prinsipyo, baruganan, akong conviction, akong faith, kay gusto na akong pamatud-an in the long run, nga tama ning akong gibuhat, tama akong gitudlo, tama akong gisangyaw, tama akong giwali, saktong Diyos akong gituwan, saktong Diyos akong gilagaran. Kining Diyos nga wa gikulong sa usa ka reliyon, mo ni Diyos kung giwali karon. Ug nay taong nagkulong og Diyos ang reliyon, labaw pa na siyang gamhanan tingalis Ginoo, kay kaya nang kulungon ang Ginoo sa iyang denominasyon. What kind of theology is that? That's wrong. Believe me. O tinong da magipatay reliyon to reliyon, sakop to sakop, kay isig claim na naarang Ginoo nila. Who told you like that? Where you can find that? That is exclusivism mentality. And that is a traditional mentality that is not applicable in the modern world. Ang Diyos kung giwali, delimitado. Niya kining Diyos kung giwali, pag positibo ka,
mituo kang si imong magbantay, iblis ka aron to imong kontra mohilom. Ingos David, giandaman kong pagkaon tubangas kong makaaway. Meaning, David was blessed by God, was prospered by God, was elevated by God in higher level sa iyong kinabuhi, in a higher standard sa iyong kinabuhi, in a higher status sa iyong kinabuhi. Gidihugan makog lana kong ulo. Lana means unwilling acceptance na mo ng bata sa bunyag. Butangan naglana means acceptance because 1 Corinthians 13:12. Not mistaken, 12:13. Ang usa ka bata pag mabunyagan, you know what, my dear people, he belongs to the church. Asa siya gibunyagan. Nyawa may lana-lana di po nila yung pagtuno. Kita rin Katoliko. Oh, sa atong simbahan, butangan ni siya lana. Lana symbolizes what he called acceptance. Akong gitanaw, parang sure. Ingon diri, 1 Corinthians 12:13, let's read. Ang uban kanato mga Udiyo, ang uban ulipon, uban gibunyagan diya sa usalamang kalawas pidagi sa mga gahom o gihapong espiritu o kitang tanan makigambit pag-inom sa usa ka espiritu. 1 Corinthians 12:13. Tungod sa bunyag gidihugan ka, you belong already to the church, labi na sa Katoliko. Mao nang katuding dihog sa lana ni David, it was his acceptance in the heart of the living God. Mao nang bata nato bunyagan galibutangan ginaglana means accepted siya sa atong simbahan. Belong na ang bata. This child belongs already to our church. You got me? Mao nang butangan og lana. I am teaching this in the aspect of doctrinal aspect. Parang mahibaw mo ba kay nindot magining may alam ka. Ha? FYI, for your information. Then, ang imong kaayo og gugma, nag-uban kanako sa tibok kong kinabuhi, o magpuyo ako sa balay sa giwangtod sa kangturan. Kay bawo mo, kung inyo lang basahon ning akong gibasa, Psalm 23, verses 1-6, tingalig mo ni maghatag yung inspirasyon sa tibok yung kinabuhi. I am reading this, I am praying this every day. I claim, God, kumpleto ka. Muna ako, mahimong kumpleto. Lord, tingpasibsib ka. Tingpainom, I claim it. Lord, tigligon ka. Tigtultol ka na kusdalan. Unya, mutabang ka na ako sa dagang disasters ug mga panghulga. Unya, naguban ka kanako, panalipdan ko nimo. You will fight in behalf of me against my enemies. You will prosper me, andaman ko ng pagkaon, mga pabor panalangin. Unya, imo kong dawaton sa imo kamot, bisan sa kong kasalanan. Oh, Lord, I know, mahal ko nimo sa tibok kong kinabuhi. Ug ako sigurado nga imo kong papuyon sa imong gingarian. People, kanang imong sureness, listen to me. Kanang sigurado ka, nga malangit ka, mo na gustos Ginoo. Kanang sigurado ka, nga mahal ka niya. Mo na gustos Ginoo, di kay mahal ka ko nimo Lord, dili ang Ginoo ilamday. Lord, luwason ba ko nimo? Di, ingon ko gusto kog luwason ka. Nganong di man ka motuo? O see, ang besos Ginoo lahi kaysa tao. Lord, paboran ko nimo dili. Yung Ginoo, gusto lagi na akong paboran ka. Tuo. Nika Lord, imo ba kong dawaton? Yung Ginoo dugar ka na kong gidawat, tuhuing gidawat tika. Kita dagantang doubts. Dagantang doubts ng Ginoo. Tigsilot, tigsakit, tigatag problema, tigatag disasters, tigtiwas, tigduot. What kind of God you are believing? People, I'm here to declare the Good Shepherd. Ang Diyos nga may magbalantay, ang Diyos ni David in the Old Testament, may Diyos kung diwali ron. He's our Good Shepherd. And lastly, I'm here today feeding you the words of the living God. Your usa sa mga shepherds, one of your human shepherds on this earth. Wa ko lay interest. Natagaan mo nako sa saktong dalan, dalas paguswag, dalan sa kayuhan, dalan sa panalangin, dalan sa pabor, dalan sa kaluwasan. Kaya trabaho usa ka may magbalantay, di kapuyo mo pakaon sa gibantayan. Ako kapuyag pakaon sa kong wife ug akong anak,
Wa ko kapuyas mga tao sa kong palibot, mo nang sigugwali ninyo. Kaya di ko kapuyog pakaon ninyo. Kuni nga nang akong interest, di ko kapuyog pakaon ninyo sa mayong pagtulunan. How much more ang Ginoo nga mas buutan pas tao, di sa kapuyog panalangin, pabor, pakaon, strang pabor, panalangin, grasya, milagro na imong gikinanglan. Thank you for joining us. Thank you for watching. Thank you for tuning in. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles sa inyong gikinanglan sa inyong kinabuhi. Ako magampo nga maka-acknowledge mo sa Ginoo. He is our good shepherd. Way laing pinakangilingig nga magbalantay nga sigurado ka, kumutuo ka, nga di kinapasagdan kaysa mayong magbalantay, gabantay siya sa imuha, bisan ingana ka. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mahal nga Biring Maria. Saan saman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. The word has been furnished to it. God loves you.